Hello guys, mapagpalang araw po sa atin lahat. Nandito na naman po si Malo de los Santos para po bigyan ng reaction itong si Dave, na talagang sobra. Alam niyo po, nung pinanunood ko ngayon, parang nakakaasar na parang gusto kong sampalin. Alam niyo po yung noon na natuklasan siya sa Divisoria ni Kuya Tikram, ay talagang sa totoo lang mga kapatid, nakakaawa na nakakaiyak. Dahil sa murang edad, yung kalagayan niya nagbubuhat na nagiging kargador, di ba? Ngayon parang napakayabang niya. Sobrang yabang at wala po. Kung ako po kay Kuya Tikram, huwag niyang sayangin ang luha nila dito sa na mag-asawa. Dahil hindi deserve na iyakan. Dahil pagkatapos mong kupkupin, arugain, bihisan. Oh yes, I know na ibinablog siya, maraming tumulong na mga sponsor na nagmahal sa kanya. Pero hindi po deserve mahalin itong si Dave. Dahil sa inasal niyang ugali, mabuti kung hindi siya nagsalita. At yung mga wakwak lang po ang nagsasalita, okay lang sana eh. Kaya lang po, mismong si Dave ang nagsasalita, Abang tayo po ay nanonood. Di ko kinaya po. Di ko talaga kinaya ang ugali. Ang sarap talaga. Minsan, nakakaawa talaga si Kuya Tikram at yung asawa ni Kuya Tikram. Yan, si Tik Jun, na grabe ang pagmamahal nila. Yung lalo na nung naghahanap sila ng t-shirt para yung negosyo nga niya na tinatatakan yung mga t-shirt ay hangang-hanga ako hanggang sa noon na may titingnan sila, na bibilihin sila ng lupa o palayan, ganun. Alam niyo po, ay parang nakakatuwa. Ngayon, yung sasabihin nila na ginamit lang siya at pinagkakitaan lang at nasaan daw yung pera, hinahanapan lahat ng pera. Alam niyo po, parang nakakagigil po, Dahil ang pera nakikita. Yung pagmamahal ng isang tao na hindi mo man kaano-ano, hindi mo man kadugo, napaka-importante po yun. Sa totoo lang po mga kapatid. Nung nagliligpit nga ng mga damit, si Kuya Tikram, tinatanggal niya yung mga gamit. Talagang kahit sino, napapawaw sa daming gamit, mga damit na hindi pa nga nagagamit at mga bagong-bago, at yung mga nagpadala ng mga sponsor, sapatos, mga talaga pong mapapawaw ka na lang sa daming nagmahal kay Dave, dahil sa ang akala nga napakabuting tao, pero hindi ka na masasabing yun ay nabigla ka lang sa pagsasabi mo, yung mga sinasabi mo tungkol dito sa mag-asawa o si Kuya Tikram. Nakakalungkot lang po na ganun ka na kayabang, kabastos, ito nasasabi ko po talaga, hindi sa ako ay gusto kong mag-reaction dito sa Siyempre, tayo po ay followers. Nanonood po tayo kila Kuya Tikram at sinusubaybayan po natin itong si Dave. Mula na kung paano po siya natuklasan, paano po siya dinampot dyan sa Divisoria. Diba? Nakasubaybay po tayo. Hindi tayo po yung re-reaction na natin itong si Dave. At hindi po ako magiging reactor ng Tikram family. Hindi lang po ako talaga nakapigil sa napanood ko pong sobrang angas, sobrang yabang kung magsalita. Akala mo, hindi siya nanggaling doon
kung nasaan siya. Kung hindi siya napulot ni Kuya Tikram, siguro di natin alam kung ano siya ngayon. Di ba po? Napakahirap po na may mga ganitong tao na walang isip, hindi man lang lumingon kung saan siya nanggaling. Kaya sabi ko lagi po, tayong mga tao na kung galing tayo sa hirap at nagtagumpay, dapat laging nakahapak ang pangapaan natin sa lupa para kung tayo man ay bumagsak, hindi masyadong ganun kasakit. Ano? Gaya dito kay Dave, ibinigay. May mga sponsor na nagmahal. At isa na nga ito pong mga wakwak na kunwari na nagmamahal na sponsor. Ano? Ngayon, na-brainwash nyo yung isip ni Dave. Kayo mismo ang nagtuturo kung papaano maging basahan si Dave. Kunwari, tinutulungan ninyo. Nakita ko nga po, yung lupa, nakita ko po na binibigay ng lupa. Pero, may 8 buwan bago po makuha ni Dave, mailipat sa pangalan. Bakit hindi pa mismo idinirect doon kay Dave yung pangalan? Dahil alam nyo po ba, pag pinalipat nyo na naman yan sa pangalan ni Dave, siyempre, pera na naman, gagastusan na naman, di ba? Bakit hindi nyo na lang direct na ibinigay sa mismong kay Dave sa pangalan, di ba? Anong kinaiba doon? Kila Kuya Tikram na sila ibinigbigay nila. Kung may pera man na sinasabi nga, hinahanap na nasaan yung pera, nandiyan lang kila Kuya Tikram. Pero magpakita kayo. Alam niyo po mga kapatid, kung ako si Kuya Tikram, hindi ko yan ibibigay mga damit na yan hanggat hindi sila makiharap. At kung ako naman, yung sponsor, lahat ng sponsor na nagbigay sa kanya, alam mo, sasabihin ko na lang kay Kuya Tikram, ibigay na lang yun sa mga taong deserve tulungan. Ang daming mga bata, mandaming mga nangangailangan ng tulong, ang daming mga walang mga damit. Kung ako sa kanila, kay Kuya Tikram, ibigay na lang po sa nangangailangan, doon sa deserve na mga bata o mga tao talagang walang-wala, na hindi kagaya dito kay Dave na nagyayabang. Ano? Sobrang angas, sobrang yabang. Ang akala mo, nandoon na siya sa pinakataas, ay ano pa rin, basura pa rin ang ugali, di ba? Ang taong mabuti, marunong magpakumbaba at marunong lumingon saan ka nang galing, di ba? Hindi yung akala mo nakaangat ka lang ng isang dangkal ay akala mo kung sino ka na, di ba? Nakakalungkot po mga kapatid na isipin o sabihin ang katotohanan dito kay Dave. Dahil napapanood natin simula-simula, naging maayos ang buhay. Hindi si Dave ang viral, kundi si Kuya Tikram. Di ba? Kaya nakakalungkot po. At saka ang daming natulungan. Nung napunta sa kanila si Dave, ang daming tinulungan. Yung tatay-tatayan nila na nakilalang hindi naman pala niya tatay. Yung tita niya, napabahayan. Diba? Kung ako gala talaga kay Kuya Tikram, hindi ko ibibigay ang pera at yung mga sponsor. Kayo po ang magdikta ng mga sponsor na ibigay nyo na lang sa mga deserve na tulungan. Hindi nyo na ibalik yung kay Dave. Hindi deserve po na ibigyan nyo ng attention. Di ba po? Ang basura ay basura pa rin. Kahit anong gawin mo, bihisan mo man yan ng ginto, lalabas pa rin, basura pa rin po ang ugali niya. Sorry sa sinasabi ko.
Pero yun po ang tanging katotohanan. Awang-awa po ako kay Kuya Tikram, sa kanyang pamilya, dahil talagang lumuluha. Kaya wag na niyong sayangin po ang luha niyo dito sa batang to, dito kay Dave, dahil basura pa rin ang kanyang ugali. Hanggang dito na lang po mga kapatid, at talagang pag nakasubaybay po tayo sa kanya, talaga po na magagalit tayo. Tayo mismo pong nakasubaybay sa kanya, na alam natin kung saan po siya nanggaling doon sa Divisoria, kung papaano siya pinulot ni Kuya Tikram. Di ba? At yung mga nagsasabi na hindi ako tatanggapin na reactor, hindi naman po ako magiging reactor talaga, dahil mayroon lang po ako ditong napansin, dahil po tayo nakasuporta po dito kay Dave, di ba? At dito kay Kuya Tikram, pinanunood po natin yan, simulat yan na pinulot sa Divisoria. Di po pa? Kaya mga kapatid, sumuporta na lang po tayo dito sa mga deserve na tinutulungan. Dito kay Dave, kung ako kila Kuya Tikram, pabayaan nyo na. At yung mga gamit niya, ipamigay nyo sa mga taong nangangailangan talaga ng tulong. Deserve. At yung mga sponsor naman, ay wag nyo na pong panginayangan yan si Dave, dahil hindi po yan marunong lumingon sa kanyang pinanggalingan. Ayan, hanggang dito na lang po mga kapatid, at suportahan po natin sila Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna Vlog, si Kalinga Rob, at si Kuya Tikram po, panoorin natin, suportahan po natin, at sila Ruel of Malalag at Richelle Morales, si Pugong Biyahero po, yung mga sinusuportahan po natin, suportahan na lang natin po. Hanggang dito na lang po mga kapatid, shoutout po sa Team Bios, thank you so much po sa ating Team Kalingap, at saka dito po sa lahat na pong may channel, suportahan po natin. Paalam po, magandang hapon po sa inyong lahat, at madaling araw na dyan sa Pilipinas. God bless you po sa aking mga viewers na nagmamahal kay Malo de los Santos. Kung yung hindi pa po nakaka-subscribe ko kay Malo de los Santos, please subscribe po. Pindutin nyo lang po ang all button. Thank you so much, Rochelle community. Thank you sa pagmamahal. Bye-bye!